Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Napakasaya po natin dahil unang araw po ngayon ng ating pagsasempapwid ng programang Dagundong dito sa ating YouTube channel. Ako po ay natutuwa na tayo po ay magkakasama-sama simula po sa unang araw na ito ng Setyembre dito ho sa Pilipinas, kung saan ito ang unang araw ng pagdiriwang ng Christmas season. Kaya naturingan ang Pilipinas na may pinakamahabang Christmas holiday sa buong mundo. Ngayon po man, ako ay nag-aanyaya. Simulan na ho natin. Magsama-sama tayo, mag-subscribe sa akin pong channel upang ating pagtulong-tulungang alamin at arukin ang damdamin ng ating mga kababayan. Kaugnay sa mga issue at paksa na nangyayari po dito sa ating bansa. Marami na ho mga pangyayari. Unang-una na nga ho ang napakainit na flood control project ngayon pong simulang ito ng tag-ulan. Ngayong buwan po na ito ng Setyembre. At sana ho ay maging magkaroon na ito ng katapusan at mabigyan ng katarungan ang mga taong masyado hong naapektuhan ng mga pagbaha dulot po nitong mga kontrobersya nito at nakawan dahil sa ating flood control projects. Mga kaibigan, bukod sa mga pagbaha, isa sa mga apektado ng mga malalakas na pag-ulan ay ating mga magsasaka, kung saan karamihan po sa kanila ay nakakaranas na ang ating mga pananim ay naapektuhan at mabagal na naging hakbang at aksyon ng ating pong Department of Agriculture. At pagkatapos nito ay marami pang mga bagay na nagiging dahilan upang sa halip na umunlad ay lalong bumababa ang kalidad at buhay ng ating mga magsasaka. Sa halip na tulungan, sila po ay nahihirapan pa dahil sa mga hakbangin na hindi naman ho naaangkop para sa ating mga magsasaka. At sa halip ay sumisira sa kanilang ikabubuhay. Gaya na lang halimbawa nito hong kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ng 60 araw na ito, naniniwala ba kayo na ito po ay hahayaan na lamang ng mga mapagsamantalang rice traders na lumipas? Ay samantalang mahabang panahon ang naibigay sa kanila upang sila ay makapaghanda at makapag-ipon ng kanilang paninda sa loob ng 60 araw, makabili ng maraming klase ng bigas mula sa ibayong dagat. Lalo ngayon na napakababa ng ating taripa. So sa madaling sabi, hindi rin nakakasiguro ang ating pamahalaan na magiging epektibo itong utos nito ng ating Pangulo. Kaya tama lamang ang panawagan ng ilang mga samahan o sektor mula sa sektor ng magsasaka, kung saan ay dapat ay wala nang, hindi na magkaroon ng pakialam ang Pangulo sa pagdedeklara at sa pagtatadhana kung ano magiging kinabukasan ng ating mga magsasaka. Lalo na sa pagbibigay ng permiso sa pag-iimporta at pagbili ng palay. Lalo na pati ang taripa na kung tutusin, itong taripa na ito ay dumaan sa pamamagitan ng isang batas na dapat ito ho ay mabago sa pamamagitan rin ng batas na isinusulong ng ating mga pro-farmers o pro-magsasaka daw ng mga mambabatas. Sana nga ho ay magtuloy-tuloy. Hindi natin maintindihan kung ang ating kalihim ng agrikultura ay nasa tama pang pag-iisip o naiintindihan natin ang sinasabi. Ang sabi ng ating mga kasamahan, partikular ang samahan ng industriya ng agrikultura o yung tinatawag natin SINA, merong mga report na nakakarating sa kanila na ikinapapangamba ng ating mga magsasaka na nagkakaroon ng close delivery ng mga fertilizers, sapagkat yung iba ay nakakatanggap, yung iba naman ay hindi. Pero sabi ng Department of Agriculture ay may delay. Delay nga kaya o talagang hindi mai-deliver. Kasi kung ito'y merong delay, dapat ito'y namamonitor ng Department of Agriculture kung sino man ho ang bumibili o nangangasiwa sa pagbili nitong mga produkto na ito para sa ating mga magsasaka. Paano yan? Tapos na. At anihan na. Sa totoo lang. Paano pa nila ngayon gagamitin itong mga fertilizer na ito? Saan nila ito gagamitin pa? Ngayon mag-aani na. Panalangin na lamang natin magiging magandang ani ng ating mga kababayang hindi nakatanggap. At ipanalangin na rin natin na maging maganda ang kanilang kita sa mga pagkakataon ito, sapagkat tinitiyak ng marami na ang mga aanihin nila ngayon ay ibabayad sa utang.
para lamang makapagtanim sila nitong nakalipas na 3 buwan. At ano ay, paano natin sila ibabangon? Paano natin, anong kakainin itong ating mga magsasaka nito? Hindi mo ba mga kaibigan, ang unang-unang dapat na nakakaintindi sa sitwasyon ng ating mga kababayan ay ang pamahalaan. Sila din ang unang-unang dapat na kumikilos para tugunan ang pangangailangan ng mga ito. Eh, paano yan? Tila hindi ganon ang nangyayari. Tila napapabayaan ang ating mga magsasaka. Ang hirap ng kanilang sitwasyon. Gusto nilang mabuhay para buhayin ang marami sa ating mga mamamayan. Kapag alam naman natin ang mga magsasaka nagpapakain sa atin. Sa ngayon ay naghihahanap ng kasagutan ang ating mga kamagsasaka. Nahanap nila yung sinseridad sa paglilingkod bayan ng ating mga pinuno, mga opisyal ng pamahalaan. Nahanap nila yung puso ng mga namumuno ito, lalo na sa Department of Agriculture. Sana ho ay bigyan natin ng pagkakataon na makatayo sa sarili nilang paa ang ating mga kamagsasaka. Matagal na ho itong panalangin at matagal na rin ho silang pinababayaan. Aminin man ninyo o hindi, pinababayaan ninyo ang ating mga magsasaka para patuloy silang lumuhod sa inyo, para patuloy sila na sabi nga ay magmakaawa sa inyo, humingi ng inyong tulong, at ang tulong na mabibigay naman ninyo ay magsilbing utang na loob para sa mga magsasaka ninyo. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin ganito ang ating mga magsasaka? Mapapatingin ka na lang talaga sa malayo at mapapaisip, kailan kaya magkakaroon ng totoong kakampi ang magsasaka sa mismong kagawaran ng agrikultura na sanay siyang nagsisilbing tagapagtanggol nitong ating mga magsasaka. Sino kaya ang maglalakas loob na maglagay ng totoong tao na maglilingkod? Kagaya nung inilagay nila sa DOTR. Diba nga? Si Secretary Vince Dizon, magaling. Magaling. Pero yun ay sa transportasyon. Ay sa magsasaka. Sa agrikultura. Kailan ba mapapalitan itong secretary natin ito? Nakakapanghinayang. Ang daming panahon ng nasayang. 3 taon. Yung bang nakaya pala nilang gawin na ibaba sa 20 pesos per kilo ng bigas, pero naghintay pa ng 3 taon. Dahil sa mga, sabi ng Presidente, mga alingas-gas sa sektor ng agrikultura. Kasama na dyan ang smuggling at iba pa. Sana'y magising itong mga tao na ito. Pero kagaya nga ng sinasabi, ang natutulog-tulugan ay mahirap gisingin. Kahit na sabihin mong ang buong paligid niya, ang ingay sa buong paligid niya ay nakakabili, dumadagundong, nanunuot sa iba't ibang bagay para lamang makarating sa iyong pandinig. Pero dahil nga tutulog ako, yan ang ating hirap sa ating mga kababayan. Yan ang hirap sa ating mga opisyal ng pamahalaan. Magaling magsalita, pero kulang naman sa gawa. Maraming salamat po mga kaibigan. Ito po ang unang edisyon at unang episode ng ating programa, Dagundong, na ang layunin ay gisingin ang mga taong nagtutulog. Sapagkat sila ang napakahirap gisingin. Samahan po rin nyo sa tuloy-tuloy nating pagsahimpapawid dito sa ating programa. Dagundong, 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 dagundong.